Virgo. Hello my dear! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para po to sa araw ng May 22, 2026. Titingnan natin my dear kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before tayo mag-proceed sa ating reading, kukunin ko muna itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay ng kanilang mga reading. Maraming salamat po. Gusto ko rin po magpasalamat doon sa mga napadaan, napasilip lang sa ating channel. Thank you so much for dropping by. And I would like also to say thank you dun sa ating mga bagong subscribers. Ayan, thank you po sa pag-subscribe. Welcome po sa ating channel. Ayan. Tanging hiling at dasal ko sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Let's go na tayo, Virgo. Silipin na natin ang yung May 22, 2026. Let's go na tayo. Tingnan natin kung ano meron sa araw na ito, Virgo. Let me see what is going on sa araw na ito, Virgo. What is going on? Anong meron sa araw na to para sa iyo? We have here the energy of the Knight of Sword. Paki-clarify po ang ating Knight of Sword. Aggressive yan. Hope maganda yung ating... Okay, hindi ko na paghihiwalayin yung dalawang card na yan. Okay. Nakita na natin yung ating Death card. Okay? Paki-clarify po yung ating Knight of Sword. Okay? Clarify po ang ating Knight of Sword. Paki-clarify po yung ating Knight of Sword. Let me see. Oy, very good. Very good. Okay. Ang Knight of Sword kasi, actually I don't like this card kasi pag mali yung kanyang clarification o yung kanyang kasama na card, there's a possibility na hindi maganda yung maging outcome. Pero so far, ito kasi negative to. This is energy of stuck na card. Sa ibang anggulo, maganda ang Four of Pentacles, konektado sa pagsisave at pag-iipon. Kaya sabi kong maganda, very nice, because pag pinag-combine mo tong dalawang card na to, my dear, maganda yung nabubuo na energy. Ang nangyayari kasi dito is yung pagiging aggressive mo is connected doon sa sitwasyon, my dear, na stuck or stagnant. Okay, kung ilalagay natin sa usapin ng pinansyal, there's a tendency, my dear, na you are so focused and determined, my dear, sa araw na ito na masolusyonan yung isang problema or change sa isang sitwasyon, okay, or ma-resolve yung isang problem. Okay, ang ganda nung energy, my dear. Very nice. Okay? Punta na tayo, my dear, sa next card natin. We have here the energy of the Death card. Kasama ng ating Death card is the energy of the Magician. Okay. Transformation. Okay. Dalawang major arcana, magkasama. Magician is energy of illusion. Okay? There's a tendency, my dear, na you are breaking out from a illusion. Okay? Sa isang fantasy, imagination, deceiving na energy, basta may kinalaman sa illusion. Okay? You're cutting it. You're removing yourself from that energy. So, maganda siya, my dear. Okay? Kasi baka lately, nandun ka sa moment, you are holding, nakakapit ka sa isang energy na may kinalaman sa illusion. Okay? Pero nai-embody mo pa rin yung energy ni Magician. So, posibleng kaya naman mabigyan ng katuparan kung ano man tong bagay na to. Pero siguro meron mga area ng buhay natin or ng isip natin, my dear Virgo, na minsan nai-stuck tayo doon sa illusion, okay? So, ang ganda ng energy because kumakawala ka or parang nagbi-break
you're breaking out. Tama ba? Breaking out? Or, tama, parang nagbe-break ka doon, my dear, sa... Tama ba? Kasi di ba pag nagbe-break out ka, umiiyak ka? Nagbe-break out, di ba? You're getting out. Yun ang tamang term. You're getting out doon sa illusion. Okay. So, pasensya na, my dear Virgo, because lately, I'm trying to correct my English. And kung meron ka rin mapapansin, my dear, na English na mali, you can actually correct me sa ating comment section down below. Very, very much appreciated yan, my dear. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magagalit kung i-correct mo ako. Okay? Kasi gusto ko talagang matuto. Okay? Maayos yung aking pag-e-English. Okay? Or yung aking pagsasalita. Okay? So, ang ganda, my dear Virgo. I love this. Okay? Ang ganda ng energy niya. Kasi gumagawa ka ng mga changes, transformation, especially yung may kinalaman sa illusion or illusion. Okay? You're taking action sa energy ng Knight of Sword. Okay? Kagaya na sinabi ko kanina, hindi ko talaga paborito si Knight of Sword. Pero, depende sa kasama niya na card. Kasi, pag mali talaga yung naging kasama na card ni Knight of Sword, wala na kasi yan. Kumbaga sa sasakyan, my dear, dire-diretso na talaga siya. Wala nang break. No? Sa Knight kasi, my dear, dalawang aggressive, dalawang mabagal. Knight of Sword at saka Knight of Wands, aggressive yan. Knight of Pentacles at saka the Knight of Cups, mabagal yan. So, normally, yung dalawang Knight na aggressive, minsan hindi yan sila nakakapreno. So, dun tayo nagkakatalo. Buti na lang maganda yung clarification mo. Okay. So, let's go tayo, my dear Virgo. Virgo. And kahit yung katabi niya, maganda din. Okay? Kasi death card. Ibig sabihin, you are open and willing to create change and transformation. Ganon. Okay, let's go na tayo, my dear Virgo. Let me see what is going on ngayong araw na to, May 22, 2026. What is going on? Five of Pentacles. Okay, mga issue talaga na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Nabanggit ko kanina dyan sa Four of Pentacles. There's a tendency na merong issue na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Nakaharap si Death card kay Five of Pentacles. So, gusto mo talagang gumawa ng changes. Transformation. Ma-resolve ang mga issue na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Ma-troubleshoot na itong mga bagay na ito, my dear. Connected sa money. Let me see, my dear. Posible din, my dear, na yung mga nagkakos ng blockages, stagnant na energy, mabigat na energy, my dear, ikakat mo rin yan ngayong araw na ito. Okay? So, pag sinasabi ko yung ganon, ibig sabihin, matatamaan, may mga tao na matatamaan. Okay? We have here the energy of the Page of Cups. Okay? Learning how to control your emotion. Sa paglabas ng page, my dear, pakiramdam ko itong problem na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Hindi mo talaga to gusto. Oo. Sa unang... Pero, teka lang ha. Pero kung titingnan natin, to the point na nag-knight ka, nag-death card ka, posible talagang mabigat na talaga tong situation na ito, no? Hindi ko lang talaga siya naramdaman na parang ganun kabigat. Sa paglabas lang ng Page of Cups, doon ko lang naramdaman na parang mabigat na ito. Kasi, sinasabi ng page dito, my dear, na binabalance mo yung emotion mo, kinukontrol mo yung emotion mo. Ito, my dear, yung klase ng sitwasyon na parang gusto mong umiyak, gusto mong magalit, if possible, gusto mo nga magwala kasi nga, hindi mo gusto yung sitwasyon o hindi mo gusto yung nangyayari. Pero, minamanage mo yung emosyon mo, kinukontrol mo yung emosyon mo, ayaw mo magpadala, my dear, sa emosyon mo. Possible, my dear, na lagi mo naman itong ginagawa pinipili mo yung mas makakabuti sa sitwasyon. Okay, yun na pwede kang umiyak ngayong araw to, my dear, kasi medyo mabigat talaga siya. No, pero I don't know how you do this, pero always, every time na nagre-reading ako, tuwing may ganito na energy, parang lagi mo siyang nada-divert or parang mo siyang disguise, na itatago mo siya, my dear. Ibig sabihin, may mabigat na nangyayari, pero pag lumabas ka sa mundo, pag humarap ka sa mga tao, hindi nakikita ng mga tao na meron talagang problema or meron talagang something
wrong, okay? I don't know, pero hindi naman talaga ako nagre-read na may kinalaman sa kalusugan, pero for some of you is magiging ano din, my dear, na may kinalaman sa health. Yun ang nakukuha ko, my dear. Parang magiging health conscious kayo sa araw na ito, no? Yung parang anything na may kinalaman sa health. Possible na baka you will watch your food or you will mag-a-add ka ng mga vitamins, supplements, something like that. Or for some of you is baka magpapa-check up, something like that. Hindi talaga ako nagpo-focus sa health, pero nakuha ko lang biglang pumasok na message, energy na parang today, May 22, Virgo is magpo-focus sa kanyang kalusugan or magiging aware sa kanyang kalusugan. Okay? So, let me see, my dear. Let's go tayo. Virgo. Tingnan natin anong meron sa araw na ito. Additional message. Oops! Tama ba? Sakto? Ay, sakto! Nauna to. Clarification to. We have here the energy of the Six of Wands. Energy ng success. Okay. So, kino-confirm ng Six of Wands, my dear, na ma-overcome mo to. Okay? Ibig sabihin, magagawa mo siya ng first aid. Okay? Kung ano man tong problema na ito, mape-first aid mo talaga siya. Okay? Clarification is the energy of the Emperor. Congratulations, my dear. Very, very nice. Naagapan mo siya. Sa bagay, lagi mo naman ito nagagawa eh. Naagapan mo yung isang problema, yung isang sitwasyon na ayos mo talaga. Lagi to, my dear. Tuwing nagre-reading ako, lagi kang may ganito na energy. Doon lang ako medyo nahihirapan, my dear, kasi magaling ka talaga magtago ng problema. So, sometimes, sa bandang kalagitnaan na ng reading ko nakikita, or minsan, hindi ko talaga siya nakikita na meron talagang serious na problem na nangyayari. Pero so far, itong nangyayari sa buhay mo ngayon or sa energy mo, this is very, very serious. Sinusubukan mo lang talaga maging kalmado at piliin na ayusin kung ano yung problema. Okay. Bottom deck of the card, my dear, or the hidden message is the Seven of Cups. Ito na yung sinasabi ko kanina, my dear, sa energy ng Magician, the illusion. Okay, yan. Seven of Cups, the illusion card, my dear. You're breaking out. Ito na naman ako sa breaking out. You're getting out, okay? You're getting out from the energy of illusion, okay? Yun na nakukuha ko dito. Sasabihin ko talaga na hindi ko alam kasi hindi talaga ako sure if meron bang tao may year na niloloko ka, pinapaniwala ka sa isang bagay, kasi most of the time, hindi ka naman talaga mahilig talaga sa illusion. So, there's a tendency, my dear, na merong tao na niloloko ka or pinaiikot-ikot ka, okay? Based on the major arcana, meron tayong energy ni Aries over here and meron tayong energy ni Scorpio. Okay, yun na nakukuha ko dito, ha? Okay, possible din na energy sa energy ng Five of Pentacles at saka ng Four of Pentacles, nararamdaman ko yung energy ni Taurus. Sa energy ng Wands, Aries pa rin. Sa energy ng Sword, Gemini. Okay? Yun ang nakukuha ko, my dear. Sa energy ng Cups, Pisces. Okay? Maybe Pisces is actually niloloko ka, something like that. Okay? Kung merong tao na involved. Okay? So, my dear Virgo, yan ang nasagap natin na message, energy para sa araw na ito, May 22, 2026. Kagaya po ng sinabi ko kanina, ang tanging hiling at dasal ko po sa ating buong may kapal na nakakatulong po ang mga readings na ginagawa ko sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, Virgo. Bye-bye!